Hey y'all, welcome back to my channel. So today we're still here at North Georgia State Fair in Marietta, Georgia. So we're going inside for an event. So that's their logo or greeting thing, Marietta. So we're going inside for an event. Ito yung pinaka-paborito ko sa lahat, yung makikita natin sa loob. There are plenty of interesting things para sa ating mahilig mag-garden, craft, at mag-shopping. So there are vendors inside, iba-iba pong vendors na sumali sa event. So iba-iba po yung makikita natin dito. So most of the vendors, meron silang free tasting para matry mo talaga bago ka bumili. So ito na yung part na isa sa paborito nating mga gardeners at saka mahilig mag-decorate. So the plants have entries depende sa category at saka depende sa division. So meron mga intermediate, mga ganun na division. Kasi meron din mga bata dito na nagpe-paint, mga ibang mga grupo nagko-crochet, nagko-quilt. Ayan. Ito yung pinaka-interesting sa lahat. Ang laki ng watermelon. Mas mataba pa kaysa sa akin. So, gaya dito sa first table, may category ng roses or dahlias, ganyan. So, yung may awards din yung mga participant kahit hindi ka mananalo. Meron ka pang award pa rin. Ribbon, ganyan. So the state fair started last September 21st. Tapos nung 23rd na kami dumating dito. Kaya yung ibang dahon or bulaklak ay lantana dito. So basically yung pag-judge nila ay gaano ka ganda yung bulaklak. Meron din silang mga comments sa bottom ng paper kung ano yung napansin ng mga judges.
So on this side are the preserved or different types of canned products gaya ng jellies or jams, salsa, kung ano-ano pa. So what I like most in attending this kind of event, I get some ideas on how I decorate or combine some gifts that I will give to someone. Kasi hindi naman kailangan na maging expensive yung gift mo. It's just a matter of like combination of things or colors to make it more attractive or more presentable. So, yung mga ganitong event, dyan ako kumukuha ng magiging regalo ko sa Christmas o kaya kung anumang okasyon. So, it's nice na minsan hindi mo pala napansin na ay pwede palang ganyan o pwede palang maging ganito, and then i-combine mo lahat, and it's also one way of supporting local food kasi it will help your community grow or magiging known dahil you are supporting local product or yung mga small businesses gaya ng yung mga kahit mga homemade, and then pwede mo siyang i-wrap ng magandang organza pouch o kaya magandang wrapper, and then lagyan mo ng ribbon. So ang ganda na, and then yung handwritten na note, naku, they will appreciate it more dito sa lalo na yung mga medyo nasa na 50s or 60s dito, gustong-gusto nila yung mga handmade and homemade products. Siguro kung sumali ako sa contest na to, ang dami kong pa-entry. Kaya lang, kahit pangalawang attend ko na ng fair na to dito mismo sa Georgia, nakakalimutan ko pa rin siyang i-contact yung organizer nito on how to join the contest. Kasi ang dami ko namang pwedeng makakuha sa garden na to. Sabi ko pa nga, parang mas mananalo ata yung yung entry ko kaysa dito. Pero hindi ko lang alam kasi may nakita ako dito na sabi ko, bakit siya ang nanalo? Mas maganda naman itong isa. So, hindi ko alam. Baka sa yan, sa mata ng judge. And then, there are some unique dito na sabi ko, parang damo lang ata yan sa doon sa yard. So, parang baka I will really try to do my best kasi gusto ko yung mga ganito na contest. It keeps me yung parang makafocus sa goal ko na making my garden looks better or best sa darating na mga years pa. So ito napag-anuhan na po naalikabukan na yung aking mga yarns. Hindi na po ako nagko-crochet. So, baka this winter, na ako. Balik na ulit ako mag-crochet. At saka manahi. Kasi andito, ang dami kong pwedeng magawa dito sa bahay. Kaya lang, masyado akong busy sa garden kasi full-time yung oras ko doon sa garden. So, ang ganda, ang dami nilang unique dito na mga crafts or makapag-idea ka ng kung ano yung pwede mong maibigay na handmade or homemade na product sa darating na Pasko. Kasi may mga vendors din dito na may sila customized items. And then I guess some of these are for sale. Wala kasing walang nagbabantay. Dati yung last year meron akong matanungan kung magkano ang benta ng mga certain items. Kasi binibenta na yung ibang items nito. Lalo na yung iba na nanalo. Kasi pwede namang nilang gawin ulit o kaya pwede namang magpagawa ng yung color o kaya yung style na gusto mo. O, akalain mo yung parang octopus na kino-crochet. Diba? O, yan yung dragon. Dragon ba yan? O, tapos mga laruan. Diba? Ang ganda. At saka yan, mga makuti kaya yan gawin.
Kaya yung mga ginagawa kong crochet, mga simple lang. Kasi sakit din siya sa mata. So dito naman mga pictures. O ayan, 'di ba? May mga pictures dito na it's just about nature. Pero ang ganda, ang vivid ng pagkakuha ng mga photos. And then ano nga 'yun? Diamond painting ba 'yun? Yung tawag ng mga parang glitter na ididikit mo lang. Mga ganyan. Ang ganda, madami kayong makukuha na ideas during fairs. Kung nasa US kayo, mga ganitong months hanggang mga November pa ata yan na may mga ganitong state fair, tsaka mga festival, ganyan. So, ang this table ay mga iba't ibang klaseng shrub.
So, may pa-contest din sila according sa bulaklak, sa texture ng dahon, mga ganyan. How healthy it is. Madami na category. So, on this table ay trees. So, most of these ay mga evergreen type of trees. So, this table ay panay peppers. Parang panalo pa rin yung peppers kung i-entry ko dito. Ay nako. Baka next year. Abangan natin yan next year. Dapat maalala ko na talagang sumali. Kasi meron akong may habanero ako, may poblano, may basta mga 5 peppers ako meron dito. Na parang mas maganda naman ata yung mga itsura nung kaysa sa andito. Tapos dito naman ay mga vegetables. Walang sitaw, walang okra, walang lufa, walang upo. Panay pumpkin lang sila yung entry nila dito. Konti yung entries this year than previous years. Ay, may okra pala dito. Pero wala ito. Kalahati lang to sa mga okra ko. Meron pa akong pulang okra. O dito, panay green lang. O, kamatis ulit. O, may pa ako ng kamatis doon. Iba-iba na kamatis sa garden ko. Ay, nako talaga. Baka next year, ito naman eggplant. Sa eggplant, baka wala akong pang-entry sa eggplant. Pero sa ibang vegetable, madami. Ayan, yung eggplant nila parang 8 na klase na eggplant meron. So, punta na tayo sa mga vendors. Iba't ibang klaseng vendors. Merong sariling negosyo nila. Meron din silang nagtatrabaho sila sa company and then they get commission pag may naka-sale na alam nyo ba, na-surprise talaga ako na may Tupperware dito kasi medyo matagal ko na siya hindi nakikita. Most of the time, nakikita ko lang yung mga Tupperware products doon na sa mga thrift store. Parang na siya, hindi na siya interesting. Pero dito, ang dami na pala siyang style at saka colors kasi way back then, yung mga late 80s and early 90s, red at saka parang 5 color lang ang Tupperware. And then, medyo nakakita ako ng few na bago ng Tupperware, mga mid or parang nasa 2010, ganyan na mga taon. So, ikot tayo doon sa ibang vendors. So, iba't ibang products. May mga companies like dito, insurance na syempre nagpo-promote ng kanilang insurance. Ikot lang tayo para may idea kayo on what to possibly see sa mga fair. Wala naman akong nabili. Wala, ikot-ikot lang. O, di ba may pang content na.
ito yung yung papunta doon sa my bed. Bed ko talaga yung bed na yan. Pero oh my God, ang mahal. Super. Hindi ko alam kailan ako makabili ng ganyan. So maganda dito sa loob kasi hindi ka mainitan ng araw at saka malamig din siya. Tsaka kung halimbawa may dala kang bata, andito lang naka-enclose lang siya, hindi basta-basta nakakalabas. So dito na side, meron silang pamphlets at saka mga information of about sa gardening, anything about sa preserving, mga ganyan, preserving ng vegetables. So, kumuha ako ng ibang information dito para babasahin ko ngayong winter. So, usually tambak lang yung mga papel-papel at saka kung ano-ano makukuha ko sa extension offices. And then, pag hindi na ako busy sa labas, yan na yung time na magbabasa na ako, and then I will take notes para sa application for next gardening season. Thank you all for watching. Don't forget to like, comment, and share. Bye!